Gumawa ako nitong napakasarap at napakalambot na puto cheese gamit ang oven. Pero ang tanong, nagustuhan kaya ito ng aking asawa at saka ng aking anak? Mataas ang standard ko sa puto cheese, lalo na at ito ay paboritong-paborito ko. At saka every time na umuwi ako ng Pilipinas, nagbabaon talaga ako ng maraming puto cheese na binibili ko sa Goldilocks. Pero never pa din talaga akong nakagawa nito kahit nung nasa Pilipinas pa ako. Gumamit pala ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour, 3/4 cup ng asukal, 2 tablespoon ng baking powder at 1 teaspoon ng asin, pampatimbang ng lasa. So medyo kaotish nga yung bebe ko dyan dahil may bata, kaya pinaalis ko muna. Pinapanood ko ng TV para mapadali ako dito sa aking trabaho. For the wet ingredients, gumamit lang ako ng condensed milk. So ito pala is evaporated milk ito sa atin. Nubos ko na yung 200 grams, tapos nagdagdag ako ng 1/2 cup of whole milk yun siya. Tapos ayan, mapapasok pang dahil nagpainit ako nitong aking butter. 1/4 cup ito siya ng melted na butter. Feeling ko ito din yung isa sa nagpapasoft nitong ating gagawin ngayon na puto cheese. I also add 1 egg, tapos i-mix nyo muna yung wet ingredients. Nasa kalahati pa lang ako ng pagmimix. Ayan, dumating si asawa galing sa trabaho. Hapon ko na nga ito ginawa para kapag maluto na ito, masubukan ka agad ni asawa. Tapos pala, we need to mix the wet and dry ingredients. So inuunti-unti ko lang yan siyang i-mix. Bago ako gumawa nito ay naku, ilang araw din akong nag-research. This is my version pala of puto cheese ha, dahil ang dami talagang iba't ibang paraan at ginamit nila for ingredients sa paggawa nito. Mostly sa mga nakikita kong video, gumagamit talaga sila ng powdered milk. Kaso wala akong powdered milk dito sa bahay, kaya hindi ko na sinunod yung kanilang mga ingredients. Sinala ko din pala yung butter mixture para malambot talaga yung resulta nitong ating puto cheese. Mostly yung iba ay iniluluto ito gamit ang steamer. Ako naman ngayon, i-steam ko ito sa aming oven. Panandali ang pagluluto talaga ito. Wala akong molder. Wala kasi akong mabilhan dito sa Germany at napakamahal. So ngayon, gumamit ako ng muffin tray, tapos nilagyan ko nitong papel na muffin molder nung pangalan niyan. Kinakabahan na talaga ako kung ano yung magiging resulta nitong aking ginawa. Tapos syempre, puto cheese ito, kailangan natin ng cheese. Ayan, mag-i-slice tayo nito. Pinabili ko pa kay asawa dito. Ito is fake cheese. At saka ito palang binili niya ay yung parang quick melt ba. Madali lang talaga siyang matunaw or ma-melt dahil pang burger ito siya. Bago ko sinalang yung ating tray, nag-preheat pala ako dito sa oven 20 minutes. Tapos yung isang tray is nilagyan ko na ng tubig. Bago ko naman ipinasok sa oven itong tray, nilagay ko na kaagad itong cheese na sobrang bilis pa naman itong ma-melt. Excited na nga ako na matikman ito ng aking asawa at ng aking anak. Pero habang naglalagay ako ng cheese dyan, sabi ni asawa, hindi niya daw naintindihan bakit yung steamed cake ay meron daw cheese. Tawang-tawa nga ako at nagbagut-but siya sa likod ng kamera. After 20 minutes, nakita ko na nag-steam na yung aking nilagay na tubig doon sa loob at medyo nag-aso-aso na siya. Pinasok ko na yung tray and niluto ko siya for 15 minutes in 190 degrees Celsius. After 15 minutes, so tinest ko gamit ang toothpick. So sa ilalim, hindi pa pala siya luto. Hindi ko muna siya kinuha at dinagdagan ko pa ng 3 minuto sa loob ng oven. Nung naluto nga lang, ganito yung itsura niya, para siyang bingka na pinaliki. I know this is not perfect dahil nga bumuka siya. Hindi ko alam kung dahil ba niluto ko siya sa oven kaya ganito yung kanyang itsura. At saka yung oven temperature din, baka nakaapekto din to sa itsura nitong aking puto. At saka yung cheese naman na nilagay ko, dahil nga quick melt yung ginamit ko at 18 minutes nga ito sa loob ng oven, sobrang nag-melt din talaga yung cheese. Isa sa natutunan ko, hindi talaga pwedeng gumamit ng paper molder dahil mas marami pa yung nadikit doon sa papel. Sayang din yung mga naiwan na nadikit doon sa papel, pero grabe, napakalambot nito. Pero ang ending, hindi nagustuhan ng aking asawa, para daw pancake. I don't like art. I don't understand. I don't understand. So yun nga, parang hindi mapapadalas yung paggawa natin nito at hindi nagustuhan ng aking asawa. Pero kapag magkikrave ako, ay naku, magluluto talaga ako nito. I-try nyo din itong recipe na ito. Napakasarap at napakalambot din. Siguro next time, i-try ko na nalutuin ito sa steamer. Feeling ko mas maganda siguro yung resulta. At saka next time, gagamit na din ako ng puto molder para hindi ganito yung resulta. O, tingnan nyo naman, mas madami pa yung nadikit doon sa papel. Pero tuwang-tuwa ako dito sa aking nagawa. Kahit hindi perfect,
perfect. Ay naku, napakasarap pa din niya. Napakalambot din kahit ngayon na second day na. The same pa din yung texture niya. Feeling ko nga mas masarap siya nung malamig na. May natira pa pala na, ayan, last ko na isinalang. 3 molder na lang, maliit na lang siya. Pero niluto ko ito siya ng 160 degrees. So, tinry ko siya na babaan lang ng temperature dahil baka yun yung dahilan bakit parang bingkang pinaliki itong aking puto. Pero the same pa din yung resulta. Naging mabiyak pa din siya. Baka nasobrahan ako sa tubig dahil nagdagdag kasi ako ng 1/4 cup ng tubig. Dahil feeling ko yung aking butter is napaka-sticky. Next time, hindi ko nadagdagan. Talagang pure milk at saka evaporated milk na lang yung aking gagamitin. Okay? Vorsichtig, Eis. Eis. Und lecker? Lecker. You like? You like it? It's a new one? It's the same. Tastes the same. But it don't wagag. Ay. Können wir jetzt was Leckeres backen? Pandesal. Weiß ich nicht.